hindi naging ganun kadali yung pag-aproba ng Kamara doon sa Articles of Impeachment. Pero nagawa natin. So panahon din para yung mga kapwa mambabatas natin in the other chambers sa Senado, we must challenge them to fulfill their task. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Ang sabi nga natin, kailangan immediately or agad-agad magkaroon ng impeachment. Dapat immediately, agad-agad, no? Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yun sa loob ng mahigit 2 buwan. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang Speaker, pues hindi po namin trabaho yan. So, ibig bang sabihin nito, President, SP, gumaganti ka sa House of Representatives dahil ni-last day din namin yung pagpipresent or pagdadala ng impeachment articles noong February 5. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez, hindi namin trabaho yan sa Senado. Mga congressman who are saying na hindi natatakot na daw, pinuproteksyonan mo si Vice President Duterte, kaya na-atras yung impeachment proceedings. Ano pong sagot mo? Siguro napatunayan ko na yan sa tagal ko sa pananilbihan sa pamahalaan na hindi ako gumagalaw at nagpapasya base sa anumang takot. Ika nga sa Biblia, do it always afraid. At sinabi na rin naman ni Vice President Sara na hindi siya sang-ayon sa mga pananaw na yan. Okay, sir, kasi ganun dati meron kayong natanggit na parang hindi kayo sinusunugan o sinusunod? Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yun sa loob ng mahigit 2 buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ng partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang Speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Sir, bakit sa tingin niyo may ganung posisyon si Speaker? What is it influence? Siguro naman, klaro naman yun nung simula't-simula na wala namang magaganap at mangyayari sa Kamara, lalo na ganong karaming boto kung hindi yan sinang-ayunan ng Speaker ng Kamara. But what would be his motive? Hindi para sa akin na sabihin yan. Siguro para na yan sa mga magaling sa mga political na analysis kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon at darating na panahon. Pero klaro, ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin nila. Sir, for the record, kanina po kasi merong umikot sa social media na resolution supposedly dismissing the articles of impeachment against the Vice President. Ano po ang status kung meron mang ganung dokumento dito sa Senado? Walang ganong uri ng resolusyon na final o pending sa Senado sa ngayon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. As of last night, even this morning, tinanong ko dahil sa mga katanungan ng media, wala pong ganyang uri o parehong resolusyon na i-final o inihain sa Senado sa ngayon. Kaya wala kaming aaksyon resolusyon pareho o kaugnay o malapit sa lumalabas ngayon. Sir, pero marami pa namang araw bago ang end of session. Actually, 4 na lang. Kung may mag-file, action ang ganun. Kung may magmomosyon, na-aksyonan yan, pagdedebatihan yan at pagbobotohan. Pero kung walang mag-file, wala kaming aaksyonan. Sinabi ko na yan dati. The Senate is a deliberative body whose plenary is supreme. Anumang ginagawa namin, pinapadaan sa botohan. Na walang sinabing pagbotohan to dahil tinatanong naman palagi, any objection? Pag wala, ibig sabihin, lahat sumang-ayon. Pero bawat ginagawa namin, pati na rin pagtawag ng roll, hindi ba? Pagtawag ng reference of business, pagtayo ng isang miyembro, lahat po yun pinagbobotohan sa pamamagitan ng simpleng katanungan, any objection. So ito, ganun din dadaan sa prosesong yan. Pagbobotohan din ito kung may maghahain nga ng ganyang resolusyon. Sir, kung wala, anong mangyayari sa Jubilee?
Kung wala ang mangyayari sa June 11 ay yung prosesong nakatalaga sa aming rules kung saan babasahin ng mga prosecutors yung articles of impeachment, magko-convene ang Senado, susumpa ang mga mahistrado, mag-i-issue ng summons. Hanggang doon lamang ang pwedeng magawa ng kasalukuyang Kongreso kaugnay niyan. Well, ang pagkakaalam ko dyan, under the Constitution, ang trabaho ng Senate is to hear. Diba? And sa amin naman is to prosecute. So, hindi ko naiisip kung paano nila i-dismiss yan without first conducting the trial. And that is their constitutional mandate. So, unconstitutional po yun? Kumbaga, well, for me, that is unconstitutional. They are violating their constitutional mandate. Although kasi na Senate alleged the Senate resolution to dismiss outright the impeachment complaint even before the impeachment court has convened. Your thoughts po? Yes, nakita nga natin, actually sa social media ko pa nakita no, na merong ganyang umiikot. And na-browse ko lang naman at ang nakalagay doon ay parang outright dismissal, no? De facto dismissal ng supposedly ay impeachment trial ni Vice President. Tayo po hindi tayo pumapayag dyan at hindi po katanggap-tanggap sa atin yan. Napakagarapal naman na gawin yan ng Senado sa ngayon. Dahil alam naman natin na ang panawagan, no, ang umiingay na panawagan ngayon ay put the Vice President in trial. Yun talaga ang umiingay na panawagan ngayon. Academicians, church workers, all the people na naririnig natin ang boses nila, gusto nilang magkaroon ng trial. Kasi paano natin malalaman kung wala talagang magiging trial? Sobra naman no, na hindi gagawin yung ganon. And hindi po ako, kahit hindi ako legal, naiintindihan ko na dapat magkaroon no, ng impeachment trial at buuin yon ng Senado at mag-comply sila sa saligang batas natin. Parang ito kasi parang shortcut eh. So parang ang gagawin nila, para lang hindi magkaroon ng they will do it in numbers. Pero ang nakalagay sa Constitution, specifically, sinasabi doon na dapat magkaroon ng trial once na naibigay na yung articles of impeachment. Dapat immediately, agad-agad, no, magkaroon na ng impeachment court. So yun yung dapat i-comply na hindi nagagawa ng Senado sa ngayon. Sobrang nakakahiya bilang isang Pilipino na may ganito tayong mga senador na nag-a-attempt na i-dismiss na lang ang impeachment, yung articles of impeachment na nakarating sa kanila. With all due respect, we remind all senators na bahagi ng pag-take nila ng posisyon ay yung pagtackle ng kahit anong articles of impeachment na lalanding sa kanila. In the first place, kung hindi pala sila handa kasi mas gusto nilang i-prioritize yung political convenience or accommodation, edi in the first place, ba't nila kinuha yung posisyon? Ba't sila tumakbo? Ba't sila umupo? They have to review their functions and their mandate. Kasi hindi pwedeng mamimili sila aling functions lang yung kanilang gagampanan based sa kung ano lang yung convenient para sa kanila. So, kung dadating sa punto na isasalang in the first place ng Senado yung ganun at merong magpo-forward talaga, sobrang nakakahiya on their part. May collective action ba na pwedeng gawin ng House members para pigilan yung attempts to dismiss the impeachment case against VP Sara? Hindi, kahit natin yung ating mga kapwa mambabatas, hindi lang yung mga prosecutors, pero lahat ng mga pumirma doon sa articles of impeachment na huwag hayaan ito. We did our job, pagkaman syempre hindi naging ganun kadali yung pag-aproba ng Kamara doon sa articles of impeachment, pero nagawa natin yung trabaho natin. So panahon din para yung mga kapwa mambabatas natin in the other chambers sa Senado, we must challenge them to fulfill their tasks. Ano sabi ni Senate President Francis Escudero, no resolution has been filed already as of Tuesday evening ng ganun. Ano po masasabi? Well, as of now, hindi siya filed. Kaya ngayon we issue the warning na kung merong mag-attempt na gawin yon ay pag-iinitan talaga ng million-million nating mga kababayan na naniniwala for various reasons na dapat pa rin matuloy ang impeachment trial. The legal people we should ask, kasi syempre sila yung mas nakakaalam nung ganung usapin. Pero ako,
kung usapin ng pagkilala, hindi po yun katanggap-tanggap. Kasi nga, ang sabi nga natin, kailangan immediately or agad-agad magkaroon ng impeachment court, di ba? At matrial na ang Vice Presidente. Kasi hindi pa po yun napupulfill ng Senado ngayon. At garapalan yun kung hindi nila gagawin yun. Dagdag lang para malinaw sa mga kababayan natin. Kung may ganong resolution, kung sino man yung nag-draft nun, at worst case, kung aprobahan nyo ng Senado, anong ibig sabihin nun? It's like sinasabi nila sa mga kababayan natin na hindi nila gagawin yung trabaho nila. Once may matanggap silang articles of impeachment, ay dapat pagtalakayan nila yon at bigyan ng opportunity yung mga prosecutors na i-present yung articles of impeachment.